pinapakita natin ang pagbabalik tanaw na ang buhay, ang pananampalataya, ang pagmamahal ng Diyos ay may rason at may buhay pa rin hanggang ngayon. You don't only remember, but you should return. Balikan natin. Hindi sapat na naalala mo na nagkasala ka. Balik loob sa Diyos. Ang pangalawa po, na hindi lang po return, na hindi lang po yung pagbabalik, hindi lang po yung remembering, pag-alaalala, hindi remain. Remain. Manahan tayo sa pananampalataya na pinunla ni Odorico dito sa Bulinaw. Huwag nating pabayaan. Huwag nating patayin. Huwag nating kalimutan. Palaging bigyan natin ng pag-asa na kahit na kahirap sa dami ng nangyayari sa ating kapaligiran, na mahirap isabuhay ang pananampalatayang Kristyano, if we constantly remain in our faith to God, this faith will continue for generations to come. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ni Blessed Odorico. Ika-7 taon mula nang dumating siya sa Pilipinas. Naway maging halimbawa si Blessed Odorico sa ating lahat na inialay ang buhay para sa simbahan at sa Diyos. Ipalaganap nawa natin ang mabuting balita sa lahat ng tao sa iba't ibang lugar. Tayo po ay tumayo para sa pambuhat na awit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. Let us call to mind our sins and ask God's mercy and forgiveness. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done, in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and to you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us of our sins, and bring us to life everlasting. Amen.
Let us pray. We humbly ask you, Almighty God, the intercession of Blessed Rodrigo, you may multiply the gifts among us and order our days in peace. O Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated for the liturgy of the word. Ang bayan na inyong hinirang, nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan silang manirahan sa magandang pastulan ng basan at galaan. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan, tulad mong ilabas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Pinalatawan mo ang mga kasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit. Sa halip ay pinadala mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahahabag sa amin. Lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at ihahagis sa kalaliman ng dagat. Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maling na pag-ibig sa angka ni Abraham. Gaya ng iyong pinangako sa aming mga magulang mula pa sa unang panahon. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmang tugunan ang atin pong itutugon. Ginagamot
Please stand for the Holy Spirit. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Lucas. papuri sa iyo. Noong panahon ito, ang mga pagkilako at mga makasalanan ay nagsisilakit upang makinig kay Jesus. Nagubulong-bulungan ang mga pariseo at mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito ay nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Isang taong may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At binihagi sa kanila ng Ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, pinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang kanyang kayamanan at do'y nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutong sa lupain iyon at nagbalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamayan ng lupain iyon. Siya ay pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ng kanyang pagkain kahit ng mga bungang kahoy ay pinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa, samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Sutan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang uya at patayin. Kumain tayo at magsaya, sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit usumpungan, at sila'y nagsaya. Nasa bukid doon ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tungkol ng alila. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamo siya. Ngunit sinabi nito, Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit liminsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang kuya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak sapagkat namatay na ang kapatid mo. Ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Please be seated. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga din po. Sa araw na ito ay isang napakahalagang araw, lalo na dito sa Santiago Island, sa mga
parishioners ng Bulinaw, kasi dito ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang pagdating ng ating pananampalataya. Sabihin nga natin na we are not recognized. Sabihin na lang natin na hindi tinitignan o nakikita o pinagdiriwang ng buong bansang Pilipinas ang ating pagdiriwang ngayon. Pero sa atin, ang isang pananampalataya ay isang personal na pagdiriwang. Ang pananampalataya ay isang personal na relationship sa Diyos. Ang pananampalataya ay isang personal na pagmamahal natin sa Diyos. This is a personal celebration. What we have today is not only a diocesan celebration, kundi personal na sinasabi natin na itong 700 years na ito ay akin. Itong 700 years na ito ay para sa akin. Itong 700 years na ito ay binigay sa atin para sa ibang tao. Napakaganda po na bigyan ng pansin na ang ating ebanghelyo ay tungkol sa talinhaga na tinatawag o kwento na tinatawag nating prodigal son. Mayroon pong tatlong salita na gusto ko pong pagnilayan para maintindihan natin itong prodigal son na makikita din natin sa ating pagdiriwang ngayon. Unang-una, yung remembering, pag-aalaala o maalaala. Pag tayo'y nakakaalala, nagiging buhay kahit na anuman yung nangyari 700 years ago or 500 years ago or 1,000 years ago. Pag naalala natin, ito ay pagbibigay ng buhay sa mga nakaraang nangyari sa ating pananampalataya. Kaya nga, itong pagdiriwang natin ay isang pag-aalala. Pag-aalala, pagbabalik tanaw na ang ating pananampalataya sa Diocese of Alaminos ay galing sa isang Pransiskano, isang pare, isang Italiano na nagsasabi, ang Diyos ay totoo, ang Diyos ay buhay. Pag-alala. Pangalawa po, natitingnan natin sa ating ebanghelyo, yung pagbabalik, the return. Pagbabalik ng bunsong anak. Hindi lang yan naalala na siya ay nagkasala, kundi sinasabi niya, babalik ako doon. Babalik ako sa aking ama. Babalik ako sa aking pamilya kung saan galing ang aking buhay. At yan din ang tema ng ating panahon ng Kwaresma, ang pagbabalik natin sa Diyos. Pero ang pagbabalik na ito ay nagsasabi sa atin na mayroon tayong responsibilidad, mayroon tayong gampanin na tayo bilang isang anak ay kailangan bumalik sa ating Ama. Same too sa ating pagdiriwang na ito. We remember, not only naalala natin, pero sinasabi natin, balikan natin itong mga panahon na nag-umpisa itong pananampalatayang ito. Di ba kung minsan, kayo pag nagagalit kayo sa isang tao, kung minsan binabalikan niyo yung mga nangyari, di ba? Anong sasabihin sa'yo? Matagal na yan na nangyari. Hanggang ngayon, hindi mo pa nakakalimutan. Kung yung galit natin, binabalik tanaw natin yung nangyari noon, ano kaya din kung pag sinabi natin ang pagmamahal natin sa Diyos ay balikan natin palagi? Ilang taon na tayong nananampalataya sa Diyos. Hindi naman siguro kulang ang pagmamahal ng Diyos
Diyos sa atin. Nagkulang ang ating Diyos. Kaya nga, mayroong pasasalamat because alam ninyong balikan, alam ninyong sariwain, alam ninyo at hindi kayo nakakalimot sa pagmamahal ng Diyos sa inyo. Only when you return to those events that will trigger, that will ignite the fire of faith, the fire of love that we have received from God. Yan ang rason kung bakit 700 years may pagdiriwang tayo. Buhayin natin ang pananampalataya. Balikan natin, pagbalik tanaw tayo, na sinasabi sa atin, sa panahon ngayon, mayroon pa bang puwang ang Diyos sa puso ng mga tao? Mayroon pa bang lugar sa kanilang pang-araw-araw na buhay? Kasama pa ba nila ang Diyos? Na kung titignan natin, kahit na 700 years, mayroong mga tao along the way for 700 years na mayroong puso na nakadikit sa puso ng Diyos. Nung tignan natin kung sila ay nakalimot, tignan natin pag ayaw nilang balikan yung mga nangyari noon, mayroon pa ba tayong pananampalataya? Mayroon pa ba tayo, naniniwala pa ba tayo sa Diyos? No. Kung titignan natin, kahit isa sa atin na hindi malilimutan ang nangyari for 700 years, itong pananampalatayang ito ay magiging buhay for another 700 years. Alam natin, wala na tayo. Alam natin na hindi na tayo makakasama for another 100 years of the 800-year celebration na yan. Pero alam natin na itong araw na ito, pinapakita natin ang pagbabalik tanaw na ang buhay, ang pananampalataya, ang pagmamahal ng Diyos ay may rason at may buhay pa rin hanggang ngayon. You don't only remember, but you should return. Balikan natin. Hindi sapat na naalala mo na nagkasala ka. Balik loob sa Diyos. Ang pangalawa po, na hindi lang po return, na hindi lang po yung pagbabalik, hindi lang po yung remembering, pag-alala, kundi remain. Remain. Manahan tayo sa pananampalataya na pinunla ni Odorico dito sa Bolinao. Huwag nating pabayaan. Huwag nating patayin. Huwag natin kalimutan. Palaging bigyan natin ng pag-asa na kahit na kahirap sa dami ng nangyayari sa ating kapiligiran, na mahirap isabuhay ang pananampalatayang Kristyano, if we constantly remain in our faith to God, this faith will continue for generations to come. Huwag lang po kayong nag-aalala o hindi nyo lang inaalala yung nangyari noon. Hindi lang po yung pagbabalik ang kailangan, hindi pagbabalik ka, dyan ka na. Tingnan natin sa ating parable of prodigal son. Hindi siguro sinabi sa ating ebanghelyo na bumalik na, nanirahan na yung dalawang anak niya kasama yung prodigal son. Pero that is the challenge. The moment that you are forgiven, the moment that you are loved, the moment that you have received all the blessings, aalis ka pa ba? The moment that you receive that love, the moment that you receive forgiveness, kakalimutan ko ba ang nangyari? It is there when we are loved that we have all the reasons to remain where we are loved. The reasons that we experience that love and forgiveness, we have all the reason
to remain in the person to the God who gave us that love and forgiveness. So mga kapatid, sa ating 700 years, 700 taon na sinasabi natin buhay ang pananampalataya na pinunla ni Odorico, Blessed Odorico, tandaan po natin, huwag nating kalimutan. We always remember. And if we fall short in remembering, don't hesitate to return. Magbalik loob po tayo kasi ang ating Panginoon ay handang yakapin, handang tanggapin, handang mahalin ulit tayo. Kahit na gaano karami at kagrabe yung kasalanan natin, handang magmahal ng Diyos. Because God, the other name of God, sabi nga nila, is mercy. The other name of God is love. And when you experience that welcoming return, welcoming love ng Diyos, stay there. Manahan kayo doon. Manirahan kayo doon. Magkaroon kayo ng tahanan doon. And remain in God. Because the blessings is endless. The blessings are unlimited. The love of God can never be measured. Amen. Please stand. Panalangin ng bayan. Panalangin tayo sa Diyos Ama sa pagdiriwang ng kapistahan ni Blessed Odorico, maging pangunahing gabay nawa natin ang mga turo ni Jesus upang maging tapat tayo sa ating misyon para sa Diyos at sa Kanyang bayan. Tumulog tayo sa Kanya, ating tugon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa at mga pinuno ng simbahan, maipanaganap nawa nila ang mabuting balita sa mga makabagong paraan at patuloy nawa silang maging tagapagpahayag ng katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng bayan, mabatid nawa nila na ang lahat ng kapangyarihang kanilang hawak ay bumubukal at dapat sumalalim sa iyong kagandahang loob. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga misyonero sa buong mundo, patuloy nawang mag-alab ang kanilang pag-ibig sa iyo at ang kanilang malasakit sa kapwa sa kabila ng pag-uusig at kahirapan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Order of Friars Minor, ingatan mo nawa sila at lahat ng mga misyonero ipinahayo mo. Papagtibayin nawa sila ng aming panalangin at tulong material. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Masundan nawa ng mga kabataan at mga mananampalataya ang halimbawa ni Blessed Odorico na tinawag na maging banal at inilaan ang buhay para sa pananampalataya. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng Kristiyano ay maging kasangkapan at tumugon sa panawagan mo, O Diyos, sa pagbabahagi ng walang maliw na pag-ibig at mapaghilom ang mga sakit at lumbay na dinaranas ng bawat isa, dulot ng iba't ibang karamdamang pisikal at emosyonal na nagpapahirap sa mga tao. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ipinagkakatiwala namin sa iyong awa ang may galis sa simbahan at tumutuligsa sa pananampalatayang Katoliko. Tanglawan mo ang kanilang mga isipan ng liwanag ng iyong katotohanan. Himukin mo ang kanilang mga puso ng iyong pag-ibig. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa sa kalangitan ang
ang mga kapatid nating yumao at katimpalaan sila ng kaluwalhatiang walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan. Gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos, Amang mapagmahal, idinudulog namin sa iyo ang aming panalangin at pagsusumamo. Manatiling ka nawa sa aming piling bilang Panginoon at Pasto namin, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Please be seated. Pray that the sacrifice may be acceptable to God Almighty Father. Glorious for our good and the good of His holy church. Receive, O Lord, we pray, the offering praise on your altar in commemoration of Blessed Enrico, so that of your brought him glory, you may through these sacred mysteries grant to us your pardon through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. Lift them up to the Let's Lord. give thanks to the Lord our God. It is right and It is just. truly right and just our duty in our salvation
always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, to Christ our Lord. For us, the festival of Blessed Federico, you bid your church rejoice. So do you strengthen her by the example of his holy life. Teach her by his words of preaching and keep her safe in answer to his prayers. And so with the company of the angels and the saints, we sing the hymn of your praise as without end we acclaim. Please be me. Hear indeed, O Lord, upon all holiness, make holy therefore these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like a dewfall, so they become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink of it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and everlasting covenant, recently poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, a bread of life and the chalice of salvation, giving thanks of held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and Fidelis, our Apostolic Administrator, all the bishops and the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy, welcome them in the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her most chaste spouse, with the blessed apostles Peter, James, and John, and all the saints who have pleased you throughout the ages, especially Bishop Federico, we merit to be coerced to everlasting life, and praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor shows forever and ever.
Jesus taught us to call God our Father, and so we have the courage to pray. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, with the help of your mercy. We may always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope of the coming of our Savior, Jesus Christ. Says our apostles, peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church. And graciously grant her peace and unity in accordance with your will, live and reign forever and ever. Peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Blessed of the Father and the Son. Peace with you. Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are we who are called to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
in all who celebrate the feast day of Blessed Rodrigo, that we may persevere in integrity of given faith and walk in the path of salvation you trace for us through Christ our Lord. Amen. Please be seated. His Excellency, Most Reverend Fidelis Layog Didi, Apostolic Administrator, Diocese of Alaminos, sa ating mga kaparian from the Diocese of Alaminos and Order of Friars Minor, sina Father Percival Tayim, OFM, at Father Alan Castillo, OFM, the sisters from the Daughters of St. Francis de Sales, and the Salvatorian sisters, the Mother Butlers and the CWL of the St. James the Great Parish, sa ating mga kabataan from the St. James the Great Parish, Our Lady of the Pilar Parish, and Immaculate Conception Parish, guests, visitors, brothers and sisters, isang mapagpangalang araw sa ating lahat. As we celebrate the 700th anniversary of Blessed Odorico's arrival, we extend heartfelt thanks for the profound impact he has left on our history. His journey exemplifies courage, faith, and deep appreciation for cultural and religious diversity. Blessed Odorico's legacy continues to resonate, reminding us of one of the enduring power of compassion and understanding. On this significant milestone, we express gratitude for his remarkable contribution, which have enriched our faith over 7 centuries. I appreciated these special people behind this celebration who inspired, encouraged, and supported to bring this occasion in tangible result. To our brilliant, outstanding, and very hard-working parish priest, Father Jonas L. Centeno, whose leadership always a pleasure in serving the parishioners and most of all in serving our Lord. Much appreciated to the effort of R.J. Gumangan Kaasi, who have been working for donation or financial support. It means a lot to make this occasion happen. He knocked for those good Samaritan in any parts of the world. To the different committees who work together with such lovely and engaging heart, I appreciate your endeavor. This wouldn't have been possible without you all. Sa ating mga barangay pastoral council na nakipagtulungan at nagbigay ng kanilang suporta. Sa ating mga government officials, CBOs, PNPs, medical team from the RHU, sa mga kabataan for a successful youth camp, and to all of you, hindi ko na po kayo kayang isa-isahin who generously gave their time, talent, and treasure. May our Lord God bless you for your generosity. Thank you very much. On behalf of our Parish Pastoral Council, I extend my heartfelt thanks to all of you for joining us in commemorating the 700th anniversary of arrival of Blessed Odorico. Your presence and participation have added immense warmth and significance to this momentous occasion. Together, we honor the legacy of Blessed Odorico and the enduring spirit of unity that binds us. Thank you for sharing in this meaningful celebration. Salamat, salamat, tanabaw at salamat kumiyong amin. God bless us all. Atin naman pong pakinggan ang mensahe mula kay Reverend Father Alan Castillo, OFM. To the different organizations gathered in this celebration, to the government officials,
at sa lahat ng parishioners at mga faithful na naririto, Pax et Bonum. Alam kong yun din ang greeting na binigkas ni Blessed Odorico, Pax et Bonum, kapayapaan at kabutihan sa lahat. Kaya naman, si Blessed Odorico ay isang tagasunod din ni San Francisco ng Assisi. At ako po'y naririto at kasama ko si Father Percy Taye bilang kumakatawan ng aming Minister Provincial ng mga Franciscano sa Pilipinas at sa lahat ng pamilyang Franciscano. Ito po'y napakalaking at napakagandang pagdiriwang at sinabi nga kanina ng ating obispo na ito'y pag-alaala. At alam natin na kahit hindi man naisulat kung ano ang paano at nakarating sila dito, but yung sinisiguro kong yung deep impression ng pagdating dito ni na Blessed Odorico at ng kanyang mga kasamahan ay talagang naipunla sa inyong mga kanununuan na kaya nagpatuloy. Yun ang physical presence nila ay naipunla ng mas malalim at ito'y naging biyaya. It's a spiritual gift to the people who were living here in this island. Kung nung tinitingnan ko itong mga paintings that would interpret yung pagdating nila dito, I remember also ang isang kilalang evangelist o nagpahayag ng mabuting balita ng ating Panginoon, si San Pablo. Saint Paul, when he was arrested and was about to be brought to Rome, they had a shipwreck. Masama ang panahon. At napunta sila sa isang maliit na isla sa gitna ng Mediterranean Sea. At yung tawagin ay Malta. At sinulat ito ni San Pablo. So bago pa man naipahayag at naging Kristiyano ang Malta, si San Pablo ay napunta sa isang maliit na isla at pumasok sa isang kuweba, sa isang groto. Yan po mga kapatid, ang parang nakikita ko rin dito nung napadpad sinabi Blessed Odorico. Bilang mga anak at kapatid ni San Francisco ng Assisi, St. Francis, siya'y nabuhay 1181, namatay 1226. At si Blessed Odorico nakarating dito 1324, no? Ilang taon lang na namatay si San Francisco ng Assisi. At yan ang panahon na napakaraming misyonaryo na Franciscano. Nung tinawag ng Panginoong Hesus si San Francisco para ipahayag ang mabuting balita, ito'y parang apoy na kumalat na napakaraming sumunod at pumasok para maging misyonaryong Franciscano. At sa pagpapakumbaba ni San Francisco ng Assisi, marami siyang mga kapatid. Ang unang mga kapatid niya na naging martir ay dun sa Morocco. At nung namartir itong mga Franciscano sa Morocco, sa pagpapahayag nila ng mabuting balita, ang sumunod dyan na naantig was also the deep impression
ay ang kilala nating santo, si San Antonio de Padua. Hindi siya Franciscano, siya Agustinian muna, pero naantig siya sa ginawa ng Franciscano at naging Franciscano si San Antonio de Padua. At marami pa dyan. Sa Amerika, ang misyonaryo ng karating dyan ng Franciscano ay si Blessed Junipero Serra. We can only imagine the effort, the difficulties of these missionaries. Dahil talagang ilang buwan, ilang araw ang pagbibiyahe. But they were fired by the Holy Spirit. Kaya po, mga kapatid, sa ating pagdiriwang ngayon, for me, this is a holy ground. This place is holy because of the presence of God. But it is, and this was also consecrated when holy people came, like Blessed Odorico. So ang napakahalaga dito para sa akin, anuman ang kasaysayan na nangyari, hindi man niya naisulat, pero ang impresyon na naiwan sa mga tao dito, at yun na, the gift of faith. Hindi natin malaman yan sa ating generation kung hindi pinatuloy ng ating mga kanunuan ang kwentong ito. At ang kwentong ito, yun nga, sabi ng ating mahal na Kristo, ay kwento ng pananampalataya. At naway, magpatuloy ito ang sinimulan ni Blessed Odorico at ng kanyang mga kasamahan, magpatuloy sa atin. We continue to make this place holy, and it's because of our presence. What makes this place holy ay ang ating pananampalataya. Kaya maraming salamat po sa pag-imbita sa amin bilang mga Franciscano ngayong panahon ito. Our presence here, setting foot in this island, also gives me a lot of inspiration. And this should affirm our faith and to become missionary also. Missionary to our families, to our parish, to our diocese, o kung gifted ka, go also to other places to be a missionary and spread the gospel of our Lord Jesus. So, happy feast day, and to God be the glory. Pakinggan naman natin ang mensahe ng ating paris. Please, Father, Reverend Father Jonas Centeno. Magupong lahat, gusto ko magpasalamat sa lahat na dito ngayon at kung ano pumapasin po ninyo, si Odorico po meron siyang dalang crucifix tapos yung Bible. Ngayon po, as a token para sa mga Franciscans, meron po tayong bibigay na crucifix o cross, hindi gawa sa kahoy, kundi gawa sa bato. Kasi tayo po mga bato dito po sa Santiago Island. So we would like to call our beloved Bishop, pati si Father Percy, Father Alan, sa harap kayo pa naman. The Lord be with you. And with your spirit. Blessed be the name of the Lord, now and forever. Our help is in the name of the Lord. Amen. May the Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in peace, the Master said. Thanks be to God.
Let us pray. Bless, O Lord, in your name, O Lord. You are the fount and source of every blessing. As we look with delight upon these devoted practices of the faithful, draw near, we pray, to these your servants, as they use these symbols of their faith and devotion. Grant that they may also strive to be transformed into the likeness of Christ your Son, who lives and reigns forever and ever. Amen. May the God who revealed His glory in us into Christ bring your lives into conformity with the image of your Son, so they may reach the vision of His glory. Amen. Amen. The Lord be with you. May the Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We will now unveil the marker of this beautiful place.